Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat hanggang sa maabot nito, no? Sa lahat ng ating mga kapatid na nasa iba't ibang bansa din, sa Luzon, Visayas at Mindanao, na hanggang sa maabot nito, mag-watch nito. At welcome po sa ating tatalakayin ngayon. Pero unang-una po, kung baguhan pa lang po kayo dito, ay huwag ninyong kalimutan na paki-like, share, and subscribe upang sa pamamagitan nito ay ating mapamahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo, mga kapatid. At saka sa lahat din na magwa-watch nito, no? Sa lahat din natin ng mga kasama, no, na mga blind massage diyan sa iba't ibang mga malls, mga kapatid, kasi isa tayong may diferensya sa mata, isa tayong blind massage, no? At nandoon po kami sa iba't ibang mga malls, no? Kung makikita ninyo na kahit sa Maynila, sa Luzon, no, mayroon din diyan, pero ibang grupo 'yan. At saka dito din po sa Visayas o sa Mindanao ay mayroon pong mga nagkaiba-ibang mga grupo sa pagmamasahe, ngunit isa lamang ang layunin alang-alang sa pamumuhay naming mga blind massage, mga kapatid, na mga isa kaming mga persons with disability. Kaya ang ating tatalakayin na naman ngayon ay patungkol sa sa ating kalagayan, mga kapatid, na kaya ba ng isang PWD o persons with disability o may kapansanan na tao na mamahagi sa salita ng Diyos, at kaya ba na maipagtanggol ang Ebanghelyo o ang tinatawag na panunuro sa simbahang Katoliko, mga kapatid? O kaya ba ng isang may kapansanan na mamahagi din sa Biblia, mga kapatid? Kasi alam naman natin na ang Biblia ay may print na Biblia, mga kapatid. Ngunit sa katulad namin na mga blind ay talagang mahirap, mga kapatid. Ngunit ang Diyos ay may paraan upang hindi hadlang itong pagkakapansanan sa mga namin, mga kapatid, kahit nga yung mga sighted o mga walang diferensya, ay inaniyahan din natin sila na dapat na mag-aral sa ating simbahang Katoliko o mag-aral sa Biblia, magbasa, mga kapatid. Now, ngayon po ay marami na pong mga Biblia na pang blind, mga kapatid, o pang PWD, persons with disability, lalo na po sa mga visually impaired o mga blind, mga kapatid, katulad namin, ay mayroon pong tinatawag tayo na braille, no? Na nakasulat sa braille. Yung pong braille is pang po yan, pang blind na ginaganon, binabasa sa pamamagitan ng kamay, mga kapatid, at nagsusulat sa pamamagitan ng mga slit and stylus, mga kapatid. So yun po. At mayroon niyang Biblia, mga kapatid, na na ngayon, braille, na kahit na ang mga blind o mga bulag, mga kapatid, ay makakabasa na sa Biblia. Kasi sa pamamagitan ng braille ay mabasa yung mga litera. Kasi mayroon din yung mga litera ang braille, mga kapatid. Yun po ay talagang para sa mga blind, mga kapatid, yung braille. At saka meron na din ngayong Biblia na audio, no? Kung makikita natin sa diyan sa sa cellphone, yung mga blind ay haniti na sa pag-ano ng cellphone, mga kapatid, no? At mayroong tinatawag na audio Bible, yung voice na Bible, mga kapatid, na hindi makakabasa ang mga bulag o hindi makakabasa ang mga blind, ngunit sa pamamagitan ng tinig o tunog o sa pamamagitan ng sounds ng ng Biblia na audio, ay doon po ay mapakinggan na namin yung mga bersikulo at saka kapitulo ng Biblia, kung ano ang sinasabi o kaloob ng Biblia, mga kapatid. Ngunit hadlang ba ito? Ating katanungan, na hadlang ba ang pagkakapansanan upang ating mapangaral o mapamahagi o maipagtanggol ang pangangaral sa simbahang Katoliko, mga kapatid? Ang sagot po ay hindi, kasi maraming mga paraan. Ang Diyos ay may paraan, at walang makakapigil nito kapag gagamitin ang Diyos kung anuman siya, blind man o deaf o kahit ano,
na mga PWD, persons with disability, kapag gagamitin sa Diyos, ay walang makakapigil niyan. Dahil marami ang paraan ng Diyos upang makapamahagi o makapangagal o maipagtanggol ang tinatawag nating salita ng Diyos o ang ang panunuro sa simbahang Katoliko. Katulad ko mga kapatid, na noon pa man ay gusto ako talaga na magdepensa o maipagtanggol ko ang panunuro o pangangaral ng simbahang Katoliko, doktrina mga kapatid. Kaya noon pa man ay naghanap ako kung saan yung Catholic Faith Defender, kasi isa din akong noon, Singles for Christ, at saka isa din akong sa Kristan mga kapatid noon sa simbahan na Blessed Sacrament mga kapatid. At napakalinaw po na noon pa man ay naghanap ako ng paraan kung saan ko talaga maano yung mga doktrina, kasi marami ding mga kapatid natin na mga kaibayo o mga iba't ibang relihiyon na kapag masugatan natin o lumalapit sa atin sila magpamahagi sa salita ng Diyos, ay mga kapatid na napaka nila sa Biblia, no? Ngunit tayong mga Katoliko ay ang ating mata ay pitok-pitok lamang mga kapatid. Kasi hindi natin alam kung anong teksto niyan, babasahan lamang tayo ng konti at yun po madadala na tayo. Kaya nag-decide ako na papasok sa Catholic Faith Defenders at noon man ay binigay ng Diyos. At sa katunayan nga, nung nagtitraining ako ng pagmamasahe sa DSWD, no, ABRC 2, dyan sa Labangon mga kapatid, ay napakalinaw po na nagtitraining ako ng massage noon kasi din ako, bulag din ako mga kapatid, o partially blind. May makita ng konti ngunit hindi talaga whole, kasi isang lang ang makakita ngunit hindi pa rin siya masyadong makakita. Mga kapatid, mga 10% lang ang ating makita. Ngunit sinisikap ko na makapag-attend, no? Makapag-dalo sa Catholic Faith Defenders every Monday mga kapatid. Kada Lunes ay may Bible study doon sa USGR mga kapatid. At sa awa ng Diyos ay nabigyan tayo ng tinatawag na certificate mga kapatid sa Catholic Faith Defenders. So napakalinaw na kukunin na tayo ng speaker o nagbibigay na ng may schedule na tayo sa sa Bible study diyan sa USGR, at hindi lang diyan sa USGR, ay sa iba't iba ding lugar, no? Abot kami ng Bantayan Island mga kapatid, at sa iba't ibang mga lugar. At na ko sa aking sarili na hindi pala hadlang ang aking pagka partially blind mga kapatid, kasi dalawang sa blind, yung totally blind at saka partially blind. Ngunit para sa akin is ang makita ko talaga is 10% lamang. At yun po na noon pa man ay gusto na akong magdepensa sa ating inang simbahang Katoliko. Ngunit sa awa ng Diyos, binigay niya, sa biyaya ng Diyos, binigyan niya ako ng kaalaman din. Kasi humingi, hindi natin to para sa atin, kung hindi para din sa ating mga kapwa-tao na dapat natin sila matulungan, lalo na po yung mga hindi nagbasa ng Biblia mga kapatid. Sa katunayan nga, mayroong hindi nagbabasa ng Biblia na hindi makakabasa. Kadalasan sa amin, yung mga blind ay hindi nakapag-aral, unschool, so hindi nakakabasa ng Biblia. So yun po. At dumating din ang panahon mga kapatid na naging Catholic Faith Defender tayo hanggang ngayon. Kaya nga namahagi tayo sa salita ng Diyos o pangangaral, kasi para sa akin na walang imposible sa Diyos at hindi hadlang ang pagkakapansanan ng tao upang lalapit sa Diyos o maipangaral at maipagtanggol ang salita ng Diyos at ang doktrina ng simbahang Katoliko mga kapatid. Kaya nga na lagi po ako nag-study ng Biblia at saka mga history, yung panunuro na sa simbahang Katoliko, mga doktrina.
At doon po ay kasi ano pa ako gamay, makaaninag, pero yung kapag babasa ako, malapit talaga mga kapatid, ganun po ang pagbasa ko. So halimbawa, magbabasa ako nito. Ito, babasahin ko to. Oh, napakalapit ng ng aking pagkabasa kasi hindi tayo masyadong makakita. Ganun po ako magbasa. Ito po. So yun po. Ang Biblia ay napakaliit niyon ng liter, mga kapatid. Kaya sinisikap ko na kung ano man ang mga teksto noon o ay inaano ko talaga yung Bible, mga kapatid. At sa katunayan nga ay natapos ko na po sa pagbasa ang Biblia o natapos ko na po sa na marinig ang Biblia, mga kapatid. Kasi may din ako may audio, may digital Bible. Salamat din tayo, no? May digital Bible, may audio Bible. So yun po. Yun po ang ginagawa ng mga blind o namin, mga kapatid. Kaya hindi hadlang kung ano man tayo, mga kapatid, ating kapansanan, lalo na po sa mga walang kapansanan, no? Na mga kapatid natin, na sana po na magbasa din kayo ng Biblia. Kasi ano ko kayo, no? Ini-inspire ko kayo, mga walang mga taong walang kapansanan, mga kapatid, mga brothers and sisters natin, na dapat natin na pag-aralan ang ating panunuro ng simbahang Katoliko na ukol mismo sa Biblia at ukol mismo sa dogmatic, mga kapatid. Kaya para sa akin ay naghingi ako ng sa Panginoon, no? Kaalaman, o nanghingi ako ng wisdom, mga kapatid. At sa ganun pa man, sa awa ng Diyos, ay sa pamamagitan ng ating laging pagpanalangin, ay ibinigay talaga niya, mga kapatid, kasi nakapamahagi din tayo sa salita ng Diyos at kukunin tayo ng speaker, no? Sa iba't ibang lugar. So yun po. So hindi po hadlang kung kung blind man na tao o pipi man o bingi, ganun po. So hindi po hadlang ang paglapit sa Panginoon, no? Hindi hadlang na manghagal o mapamahagi ang salita ng Diyos. Hindi hadlang na ipagtanggol ang doktrina o pangangaral sa simbahang Katoliko. Sa katunayan nga, mga kapatid, ay nakipag din tayo, no? Dialogue, no? Sa mga iba't ibang mga kaibayon natin na mga relihiyon, mga kapatid, kasi sabi ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot kapag nandito tayo sa katotohanan. Nandito tayo sa katotohanan eh. Itong iglesia na itinayo ni Kristo, ang simbahang Katoliko, ating labanan, mga kapatid. O atin talagang depensahan natin, lalo na si Mother Mary, lalo na si ang Panginoong Diyos at si Jesucristo na anak ni Mother Mary sa nagkatawang tao. Galatia 4:4, Hebreo 2:14. So yun po. At ating ulitin po na napakahalaga talaga na magbasa tayo ng Biblia upang hindi tayo ma-ignorante. Kasi lalapitan lang tayo ng iba't ibang mga denominasyon, yun po, madaladan tayo, no? At saka babasahan lang tayo ng ilan lamang na teksto, hindi ko na context. So yun po, babasahan tayo ng Exodus 20, 3-5 na huwag kang gumawa ng mga Diyos-Diyos, huwag kang lumuluhod sa mga Diyos-Diyos, sa mga lagawan. So, yun po. Tapos babasahan tayo na huwag kang manalangin sa mga santo dahil hindi na kailangan kasi si Kristo lamang ang daan ng katotohanan, no? Sa Juan 14:6. So yun po. So dapat natin na pag-aralan upang masagot din natin sila, no? Upang maipaliwanag din natin ang ating pangangaral sa simbahang Katoliko. Kasi po, sabi po sa Biblia, ayon kay Pedro sa unang Pedro 3:15, na sinabi diyan na igalang ninyo si Kristo sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. At kailangan na lagi kayong handang magpaliwanag kung sino man ang magtanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa sa inyo. So ano po yun ang pag-asa? Dapat po na ating ipaliwanag kung may nagtanong, ating sagutin kung may nagtanong, ating sagutin ang mga tuligsa sa simbahang Katoliko laban sa mga iba't ibang mga relihiyon, mga sulpot o mga protestante.
Kasi sabi sa unang Pedro 3:15 na dapat na ipaliwanag natin mga kapatid sa kanila ang ating pag-asa. At ano yung pag-asa? Sa Roma 8:24, ang pag-asa ay yun po ang ating kaligtasan. So yun, napakalinaw. No? Sabi din sa Pilipos 1:16 na sinabi diyan na ipinangaral nila, sabi ni San Pablo, ipinangaral nila si Kristo dahil sa tunay na pagmamahal. Sapagkat alam nila na ako'y hinigang upang maipagtanggol o maipagtanggol ang salita ng Diyos o ang tinatawag na gospel of our Jesus Christ. Mapangaral o maipagtanggol ang salita ng Diyos, maipagtanggol ang magandang balita. So yun po. So yun, dapat din tayo na maging handa lagi mga kapatid, laban sa mga pag-uusig o tuligsa ng ating mga kapatid na iba't ibang mga denominasyon o relihiyon na galing lamang sila dito sa simbahang Katoliko ngunit lumabas tumalikod dahil napakalinaw na sila din ay nadala sa mga pangangaral sa ibang sulpot na tatag lamang ng tao, hindi ang Diyos mismo mga kapatid. At lumalabas na sila, yun po nanuligsa na. Katulad po ni Apollo Kibuloy na the appointed son of God daw siya. Katulad ni Anhing Eliseo Soriano kung saan man siya ngayon inilagay sa Diyos kasi wala siyang purgatorio. So delikado kung maimperno. Buti na lang kung malangit. Pero wala siyang panunuro na purgatorio kasi hindi mababasa sa Biblia. Hindi mababasa sa Biblia sa unang Korinto 3. Napakalinaw. Unang Korinto 3:9 13 hanggang 15 sa tinatawag na Sagrada Biblia sa Katsila mga kapatid na purgatorio talaga mababasa. So yun po, sabi niya walang mababasa. So dapat po na alam natin kung may magtanong sa atin at handa po tayo na ipagtanggol ang katuruan sa simbahang Katoliko. Kasi po sa unang Juan 2:18-19 na sila ay hindi mga kasama natin. Kaya sila ay tumalikod, sila ay tumiwalag sa tunay, mga kapatid. Kasi ating makakaila na talaga sila ay hindi kasama natin. So yun po. Kasi maraming mga bulaang mga propeta ang sumusulpot na ngayon, kaya dapat natin na depensahan ang simbahang Katoliko kahit na ano man tayo, may kapansanan o wala. Lalo na po sa mga walang kapansanan, ini-encourage ko po kayo na mag-aral sa ating simbahang Katoliko o mag-aral mismo na base sa Biblia o magbasa ng Biblia kahit konti lang ang babasahin araw-araw, no? Lalo na sa ating mga kapatid na walang diferensya, na may mata talaga. So yun po, ini-encourage ko po kayo dahil kami nga po kahit na mahirap sa amin, no? Pero nagbabasa talaga kami. Marami ang paraan, mga kapatid, upang maipamahagi, no? O maipamahayag ang magandang balita o salita ng Diyos at maipagtanggol ang ating panunuro laban sa mga iba't ibang mga relihiyon o iba't ibang mga iglesia na tatag lamang ng tao. Kasi sabi sa Mateo 16:18 na ito ay hindi pababayaan ng Panginoon kasi kahit ng Hades o ang impyerno ay hindi makapanaig sa kanya iglesia, no? Na itinayo. Kaya dapat natin to na protektahan ang tinatawag na simbahan kasi marami pinagtulungan mga kapatid, nagkakaisa sila sa pagtuligsa, sa pag-usig sa simbahang Katoliko. So yun po na hindi para sa akin. At sabi sa unang Timoteo 2:4 na ibig ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makilala, malaman ang katotohanan. So kahit ano man, no? Wala namang sinabi diyan na yun lamang ang maligtas, ang walang diferensya o walang kapansanan. Yun lamang ang maligtas, ang may kapansanan. Wala po. Sabi diyan, lahat. Ibig niya na lahat. So lahat. So kung sino man ang sumusunod sa utos ng Panginoon, kung sino man ang nangangaral sa pamamagitan ng base mismo sa Biblia at base sa simbahan,
unang Timoteo 3:15, ang simbahan ay ang suhay at haligi sa katotohanan. So napakalinaw po, no? Hindi lamang Biblia kundi may tradisyon din, apostolic tradisyon. Ikalawang Tesalonica 2:15, ikalawang Tesalonica 3:6, apostolic tradisyon. So dapat po na malaman natin ang ating pangangaral, ating panunuro. Hindi po tayo, para hindi tayo maignorante sa ibang mga sikta, mga kapatid. Tapos, bago po tayo tumiwalag sa simbahan, ay dapat tayo magtanong kung ano man ang hindi natin naintindihan ng mga doktrina. Magtanong tayo sa mga kaparian o sa mga Katoliko na nag-aaral talaga ng Biblia o nag-aaral ng doktrina, pangangaral sa simbahang Katoliko upang masagot. Huwag sa ibang mga sikta, kasi kapag magtanong kayo sa ibang sikta, ang isasagot niyan ay tuligsa lamang, usig lamang laban sa simbahang Katoliko. So yun po, paano kayo sasagutin ng tama? Hindi tama ang sinasagot, kundi taliwas ang sinasagot. Lahat ng nagsusuhay sa sumusuway sa simbahang Katoliko, yun po ay mga protestante at yun po ay mga herehis. So napakalinaw niyon. Against o laban sa doktrina ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Pero para sa atin na mga Katoliko, dapat na maintindihan natin ang ating doktrina at dapat na mag-aral tayo sa ating doktrina upang hindi tayo madala sa kanila, mga kapatid, at masagot natin sila at ating madahan-dahan na ipaliwanag sa kanila kung ano ang katuruan ng simbahang Katoliko na base mismo sa Biblia, hindi totoo na wala sa Biblia. So kahit ano man, may kapansanan o wala. So, babalikan ko na ini-encourage ko po kayo, lahat ng mga walang diferensya, walang kapansanan, no? At napakahalaga, no? Balik-balikin natin sa unang Timoteo 4:13 hanggang 16. Na sinabi diyan na iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa sa kasulatan. Napakalinaw niyan. Pagbabasa sa kasulatan, sa pangangaral at sa pagtuturo. At hihingi tayo sa Espiritu Santo ng kaalaman. So yun po, hingi tayo sa Diyos ng kaalaman, hindi lamang sa ating sarili, hindi sa pagpasikat, kundi alang-alang sa mga kapatid natin, mga kapwa-tao, na dapat na mapaliwanag ang panunuro ng simbahang Katoliko, lalo na po sa mga iba't ibang mga denomination. At sa ating ding mga membro sa simbahang Katoliko, mga kapatid. So yun po, makapagsagot tayo. So yun po, no? Makatanggap tayo ng dialogue, yun po, okay lang po yun. Kahit na may kapansanan tayo o partially blind o visually impaired o may mga totally blind din na updated na rin, no? Nagdepensa din sa panunuro ng simbahang Katoliko. So yun po. Mayroon nga mga blind o mga PWD, persons with disability, na nadala din sa iba't ibang mga sekta kasi hindi nila alam. Hindi nila pinag-aralan ng simbahang Katoliko kung ano talagang laman. So yun po. Kapag katulad po ng tinapay, hindi mo po malalaman kung iyan ba ay anong laman yan o anong palaman kapag hindi mo kakainin o hindi mo bubuksan, mga kapatid. So yun din po ang simbahang Katoliko, na kung hindi mo usisahin, hindi mo pag-aralan ang panunuro ng simbahan na base mismo sa Biblia o dogmatic, mga kapatid, yun po, tayo sa maling akala niyan sa mga iba't ibang mga denomination. Kaya hindi po hadlang kung ano man tayo, mga kapatid. May kapansanan man, kahit anong kapansanan, hindi hadlang lalapit sa Panginoong Diyos. Hindi hadlang na mapangaral o may pamahagi ang salita ng Diyos. Kasi sabi sa Mateo 28:19-20, Marcos 3:6, Lucas 24:47, na humayo kayo at gawin ninyong alagad ang aking sangkatauhan at bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sila sa lahat ng aking mga utos. Lahat ng aking mga utos. Hindi sinabi diyan na yung mga walang diferensya lamang ang makapagpamahagi. Hindi po sinabi. Hindi din diyan sinabi na yung mga may diferensya o may mga kapansanan ang makapamahagi. So hindi po. Lahat po, no? Sabi sa unang Timoteo 2:4. So yun. Kasi ang kaligtasan, ang bukod-tangi na kaligtasan ay ang Diyos mismo. Pahayag 19:1. Purihin ang Panginoon
Ang kaligtasan, ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay sa Kanya lamang. So yun po, bukod tangi. Kaya ang kaligtasan talaga ay ang Diyos. Ngunit ang mga santo ay instrumental salvation. Instrumento sila sa kaligtasan. Unang Korinto 9:22 at saka Gawa 13:47. So yun po, no? So dapat, no, yan. So ini-encourage natin ang mga walang kapansanan na magbasa sa Biblia. Kung may hindi maintindihan, magtanong. Pwede din kayong magtanong sa ating YouTube channel, no? At sasagutin natin sa susunod na video. Mag-comment lang kayo sa ibaba, may comment section diyan. Pwede pwede kayo magtanong diyan kung ano ang mga katanungan ninyo patungkol sa ating panunuro sa simbahang Katoliko, kung may kayong hindi naintindihan, mga kapatid, sa ating panunuro sa simbahang Katoliko. Kasi hindi hadlang na kung blind man tayo o visually impaired, hindi hadlang na maipamahagi o masagot ang mga katanungan, mga kapatid. Kasi binigyan ang mga tao ay binigyan ng iba't ibang mga biyaya o iba't ibang mga gasa, iba't ibang mga talent, no? Iba't ibang mga skills. Hindi naman sa lahat ng lahat na lang ng isa lamang ang tao ang binigyan ng lahat ng skills, hindi po. Kundi inaano na yan sa Panginoon, no? Ang ako, iba yung talent ko, yung iba namang ng mga blind is ibang talent, magaling sa tinatawag na gitara, magaling sa pagkanta, yung boses ay napakaganda. So iba't iba yung talent namin, lalo na kami, no? Kasi nawalan kami ng isang senses o dalawang senses, pero binigyan tayo sa Panginoon ng iba't ibang talent. At hindi lang kami, kayo din, lahat ng mga tao ay may talent. Mayroong talent sa no? Skills sa pagpamahagi sa salita ng Diyos, no? Mayroong skills na makinig lamang. So yun po. Kasi mayroon din namang mga unschooled na hindi makakabasa. So sila ay lamang makinig. Mayroon din mga deaf, yung mga pipi, no? Sila ay may sign language. Sa pamamagitan ng sign language, yun po, maintindihan nila. So mabahagi din ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng sign language. So ang Diyos ay may pagaan talaga sa lahat ng mga may kapansanan. Sa katunayan nga, sa Isaiah 35:4-6 at sa Mateo 11:4-5 na ginamit ni Jesucristo ang mga may kapansanan upang